Bukas, habang mas malapit na nga po ang Bagyong Christine dito sa ating Philippine Area of Responsibility, mag-shift again yung ating mga pagulan dito po sa western section. Kung mapapansin nyo, nandito na lamang po yung ating mga malalakas na pagulan sa may area ng Ilocos Region. Kasama po dyan ng La Union, Pangasinan, kasama na rin po dyan ng ilang bahagi ng Zambales. Samantalang may mga areas naman na malayo sa mismong gitna ng bagyo. Ito po yung mga general area na yan. Western section ng Visayas, kasama po dyan ang isla ng Panay, at Negros, maging dito sa area ng Mimaropa, particularly dito sa Occidental Mindoro. Mapapansin nyo, meron pa rin tayong nakikitang mga kapal na kaulapan dyan at mga posibleng pagulan o thunderstorms. Dulot po yan ng inflow ng hangin na papunta dito sa mismong gitna ng Bagyong Christine. O dati nga, tinatawag din po yung buntot ng bagyo. Mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan na lamang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas bukas, pero posible pa rin po yung mga breezy hanggang gusty conditions dahil pasok pa rin po tayo sa wind field o sa hangin na hindi hila dito po ang Bagyong Christine. Ngayon, balikan natin itong official forecast track ng Pag-asa. Kasalukuyan nga, ang Bagyong Christine ay kakatungtong lamang dito sa may West Philippine Sea. Posible po itong kumilos pa west-northwest patungo dito sa ating boundary line at posibleng sa Biyernes or bukas, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, napakalawak po ng radius o diameter o nung kanyang sirkulasyon. Kaya kahit nasa labas na po yan ng ating PAR, meron pa rin po yung halos direct effect sa ating bansa, particularly dito sa western section ng Luzon. Pero lalayo naman itong mga color red areas na to na yung at least 39 kilometers per hour nating lakas ng hangin. Ganun pa man, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan nito dahil nga tuloy-tuloy po tayong nakaranas ng mga pag-ulan nitong nakaraang araw pa. So mataas po ang tsansa ng mga flash floods at landslides at hindi pa po natutuyo yung ating saturated na lupa. Maliban dyan, kung papansinin nyo, itong dulong senaryo ng forecast track ng Pag-asa, meron po itong pinapakitang pagbalik o posibleng pag-U-turn ng Bagyong Christine. So again, ito ay malayo pa o posibleng senaryo pa lamang ha. Meron din po yung posibleng senaryo na magtuloy-tuloy dyan po sa may area ng Southern China or dyan po sa may area ng Vietnam. Ang possibility po ng pag-U-turn nito ay may attribute natin sa posibleng sumunod na bagyo dito sa Bagyong Christine, which is tatalakayin natin mamaya. So again, although may mga areas po na bawas na ang mga pagulan dito sa ilagang bahagi ng Luzon, maging alerto pa rin po tayo dahil hindi pa po nakakalayo ng tuluyan. Ito po ang Bagyong Christine. Ito namang ibabang bahagi ng Luzon, sama po dyan ang Metro Manila, doble ingat pa rin po tayo at maging alerto at maging vigilant sa mga posibleng epekto o sa mga panganib o hazards na maaaring idulot ng mga pagulan at pabugso-bugsong hangin. Dito po ang Bagyong Christine. Again, ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory na Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at laging makibalita sa inyong local LGU at DRRMO. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.